Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama at mapagpala naming Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyo at may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, asawa at ang mga pamilya, kaibigan at lahat ng kanilang mga gawain sa buhay. Dalangin namin pagalingin mo ang mga may karamdaman upang ma-restore ang kanilang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 7. Ito ang sinasabi. Marami sa atin ang nag-iisip na ang mga dakilang alagad ng Diyos sa Biblia ay may tanging kaloob, tulad ng kakayahang mangaral, ng may kapangyarihan at iba pa. Ngunit sa katotohanan, maraming karaniwang tao sa Biblia na tulad natin ang ginagamit ng Diyos. Isa na si Esteban sa mga iyon. Tingnan natin kung sino siya at kung sino o paano tayo magiging tulad ni Esteban. Siya ay isang tao na inilalagay ang kanyang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na binanggit sa Galatia 5, talatang 22. Kapag tinanggihan ng isang tao ang kanyang sarili at hinayaan niyang si Hesukristo at ang maging Panginoon ng kanyang buhay, pumapasok ang banal na Espiritu na pinuspos siya. Ang antas ng pagkapuspos ay nakasalalay sa kagustuhan ng isang tao na itakwil ang kanyang sarili at magpasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo. Ito ay maaring makamit ng bawat Kristiyano at hindi lamang ang ilan. Mga kaibigan, sa iglesia, sa lahat ng gawain ay magkakaugnay. Ito man ay pangangaral, pamamahala, kahit na ang gawain ng kalihim. Bawat isa ay nakakaapekto sa iba. Kaya't bawat isang gumagawa sa tahanan ng Diyos ay dapat napuspos ng Espiritu. Sa katunayan, dapat na mapuspos ng Espiritu ang bawat Kristiyano. Si Esteban ay pangkaraniwang tao na tulad natin, mga kaibigan. Ngunit siya'y puspos ng banal na Espiritu at dapat tayong maging gayon din.
Bilang resulta, naluwalhati niya ang Diyos sa kanyang buhay. Siya'y sinubok, no? Siya'y sinubok, ngunit nanatiling tapat sa Diyos hanggang wakas. Mga kaibigan, sa ating buhay dito sa mundong ito, maraming pagsubok ang dumarating sa atin. Tulad na lamang ng ilang araw, ilang linggong nakaraan. Ilang bagyong dumating sa ating bansa. Ilang mga kababayan ang naghirap dahil sila ay nalubugan. No? Ang kanilang mga tahanan ay nalubog sa baha. Ang kanilang pananim ay nalubog sa baha. Di ba? Mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Pero ang sabi ng Biblia, kung nanatiling tapat tayo sa Diyos, hanggang wakas, tayo ay maliligtas. Huwag nating isipin, mga kaibigan, ang ating buhay dito sa lupa. Ang isipin natin ang buhay sa kabilang buhay. Ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Mga kaibigan, naway maging tulad tayo kay ni Esteban na tapat sa Panginoong Hesukristo. Anuman ang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, siya ay laging tapat. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Esteban, na tapat ang kanyang pananampalataya sa iyo. At naway kami, Panginoon, ay maging katulad din ni Esteban, na tapat sa pananampalataya. Anuman ang dumarating sa aming buhay, nakatayo kami sa aming mga pananampalataya. Kaya, O Diyos, dalangin namin na Ikaw, O Diyos, ang maghari sa aming mga buhay, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makatayo sa harapan mo na may pananampalataya. Maraming salamat po. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, anuman ang kanilang mga ginagawa, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.